may napakagandang balita kasi mga kababayan ngayon na siguradong lalong magsisirko-sirko sa galit yung mga DDS at kakabahan na ng todo si Sara Duterte, pati si Amy Marcos na best friend niya. Nakita niyo, Mr. Maravillas? Ito na po ang breaking news ngayon. Oh. Marcos Jr. appoints Remulla as new ombudsman. Hindi umubra yung pag-arag niya ni Marcos. Una, pinailan po ng kaso sa ombudsman. Inalis ng ombudsman. Yung kaso, dinismiss. Clear ng ombudsman. Yung final na kaso laban sa kanya para may clearance na si Boying Remulla. Galit na galit si Amy Marcos. Umabol si Torion. Ganun pa rin. Yan o. Ombudsman dismisses admin criminal raps versus Remulla, 6 others. Tapos kahapon na shortlist si Remulla sa mga pagpipilian ng ating Pangulo bilang ombudsman. And finally, inappoint siya ng ating Pangulo as ombudsman. Di wow, akala ninyo matatakasan ni Sara Duterte yung mga katarantaduan niyang ginawa. In-archive ninyo sa Senado, checkmate kayo sa ombudsman ngayon. O diba? Ito kahapon si Amy Marcos, nagmamaktol. Mukhang planchado na. Kung hindi makakalusot yung impeachment, ako yung plan B. Ayaw ninyong palusutin. Diretso na tayo sa plan C. Planchado na ang lahat. Surprising pa ba yun, ma'am? O in-expect yun? Ang totoo, in-expect ko na. Kasi patungo na noon, yung sobrang bilis na pag-dismiss ang iba't kaso sa ombudsman, yung last minute clearance, ni Atty. Logan, and then, sudden inclusion. Iyak ka na. Talagang binabaliktad na yung sarili nilang mga patakaran, hindi na sinusunod yung batas, at talagang wala nang rule of law dito sa ating bansa. Kalungkot. Kayo man lang ang nalulungkot. Tinusupport naman yung appointment ng bagong JBC member kahit kilala ko siya at alam ko na mahusay siyang juez, talagang kinakailangan na alamin natin ang mga patakaran sa JBC. Kayo man lang yung nalulungkot. Yung ating mga mamamayang Filipino, tuwang-tuwa kasi kung hindi ninyo pinalusot yung impeachment, in-archive ng Senado, hindi pwede kayong lumusot. May ombudsman na pwedeng file ng kaso. Itong si Sara Duterte. Kasi dapat siyang mapanagot. Hindi man niya may paliwanag until today. Yung paggastos, maling paggastos ng kanyang confidential funds na more than 600 million, 612 million. You see, ang gusto ninyo na mangyari kasi, kalimutan na lang namin. Hindi maaari po ang ganyan. Kung naniniwala kayo na hindi guilty si Sara Duterte, bakit hindi ninyo pinos yung impeachment trial para marinig ng mga mamamayang Pilipino kung siya ba talaga nagkasala o hindi? Ang problema po, nagtulong-tulungan ninyo sa Senado. Hindi na ninyo pati yung mandato ng Senadong forthwith proceed with the trial. Hindi ninyo sinunod. Tinatulog ninyo sa pamamagitan ni Chis Escudero pagkatapos technical sa Supreme Court. Imbes na ipurso yung impeachment trial para kung hindi walang ebidensya, ang ebidensya po galing mismo kay Sara. Yung pagbabanta sa ating Pangulo, recorded. Pagbabanta sa ating Pangulo kay Martin Romualdez, kay Lisa Marcos, recorded. At lalo, recorded yung mga acknowledgement receipts na puro chichirya. At ang ebidensya, ibinigay mismo sa Kongreso ng mismong mga staff ni Sara Duterte. Kaya takot na takot kayo sa trial. Ang akala ninyo, diretso na ninyong malulusutan ito. Matalino yung ating Pangulong Bongbong Marcos. I-appoint ko niya si Boying Remulla bilang ombudsman para checkmate si Sara Duterte. O diba? Iyakan kayo ngayon. Sabi ni Eli Portillo, yes! Maraming iiyak. Inggit si Marcolita at Amy Marcos. Iyak ka na. Sabi ni Ramon Billen, very good choice po, Sir PBBM. God bless Philippines. Sabi ni Chief Angel Lopez, pinaka-worst na administration talaga. Pag DDS, ang best administration, digong lang. Pero sa ating mga mamamayang Pilipino, pinaka-best administration, Marcos. Marcos Sr., Marcos Jr. Landslide, di nga mga alahati, ang boto ni Digong. Pasalamat nga si Sara Duterte, na-carry lang siya ni President Bongbong Marcos. Diba? Naging vice-presidente siya, pero hindi man tumulong. Namirwis yun ang gulo kasi hindi nakuha yung gusto. Worse, gustong palitan agad yung ating Pangulo. Alang ang nagawang matino sa DepEd.
At sa pagiging vice presidente, wala man magawang matino, kundi manggulo, mag-travel. Tapos may lakas loob pa, may mukha pang humingi ng additional budget sa OBP. At ayaw mag-attend ng hearing, budget hearing po, may kondisyon pa siyang inihingi. Mag-attendan niya dapat yung presidente. At i-leave yung sa watch list na kanyang mga staff. Siya na yung humingi, mga kababayan, ng additional budget. Siya pa yung nagbibigay ng kondisyon. Kung hindi talagang bratinela po. Sabi ni Laila de Lima, stop being a bratinela. Binastos mo niya, pati yung ating konstitusyon. Sabi ni Judith, congratulations. Sabi ni Ader, iyak na mga DDS. Sabi ni Mr. Darwin, yehey, congrats to our new ombudsman. Jesus Crispin Rimulya. Aimee, Mangga, iyak, aligaga na yung mga kawatan politiko. Ito na ang tunay na hustisya ng Pilipinas. Sabi ni John Abdul Amin, breaking news talaga. Sabi ni Daud, very smooth and flows. Sabi ni Ton Maramag, marami talagang iiyak nito. Lampas pa ito, mga kababayan, sa term ng ating Pangulo. 7 years ang term ng ombudsman yata. Checkmate kayo. May kapangyarihan na mag-appoint yung ating Pangulo. Alangan man i-appoint niya yung mga kapanalig ninyo. Pero pasalamat kayo sa ICI. Ang chairman si retired Justice Reyes, appointed natin ni Digong. Yung isa pa si Babe, appointed ni Pinoy. Kaya masasabi natin credible ang magiging investigation. Kasi mas panig sa kanila kaysa sa administrasyon. O di ba? Magaling magpili yung ating Pangulo. Sabi ni Boyeng Rimulya, ang ari natin sa ombudsman ay makagawa ng mabuti para sa lipunan. Iginiit ni Department of Justice Secretary Boyeng Rimulya na wala siyang kahit anong intensyon, kundi puro kabutihan, kaya't gusto niyang maging susunod na ombudsman. Pagsisilbi umano sa bayan ang kanyang hangarin, kaya talagang gusto niya ang nasabing posisyon na tatagal hanggang 7 taon na paglilingkod. 7 years po ang term ng isang ombudsman. Checkmate kayo. So pag na-filean, mga kababayan, ng kaso sa ombudsman, si Sara Duterte, at makonvict siya, tanggal sa trabaho bilang vice presidente. May kulong pa. Ayaw nila nung impeachment. Yung impeachment sana, tanggal, tapos perpetual disqualification. Gusto ninyo may kulong? O di sige. O di ba? O dito tayo sa ombudsman, maglaban. Yan yung mga balita ngayon. So si Secretary Rimulya served as the 59th Secretary ng Justice since June 2022. Under his leadership, the Department of Justice advanced major reforms to modernize the justice system, decongest prisons, accelerate case resolution, and expand access to legal services. Sabi po ng Presidential Communications Office. So very efficient, mga kababayan, na Justice Secretary si Boyeng Rimulya. Tama lang na siya po ang ombudsman. Siyempre, sisiraan ng mga DDS, mga Duterte senators tulad ni Amy Marcos. Kasi itong mga senador na to, ang pinaglilingkuran po si Sara Duterte at si Digong Manlag po. Naintindihan na ninyo? They're not the senators of the people. They're the senators of Duterte, ni Sara Duterte at ni Digong. Pero sumusweldo sila sa ating mga mamamayang Pilipino. Yan ang masaklap